po at atin po siyang, ayan na, manyaman, swabe, hindi ko na po siya haluin. Hello po mga kaibigan OFW at yung mga nandito rin po sa Pilipinas. Ngayon, kamusta na po kayo? Meron po akong iluluto na gusto kong samahan niyo akong magluto. Na-miss ko po yung lobster na ginagataan sa mga laksan at sa mga gulay. Ito, lalagyan ko po siya ng malunggay kasi sa Oman may tanim po ang malunggay. Ginata ko po siya na kasama. Napakasarap po at may kasama sa luyot. Pati po sa luyot, tanim ko rin doon. Ngayon, ito po, mamaya ko muna po sa inyo ipakikita kung paano iluto yan. May nag-request kasi na ipakita ko yung sikretong pagluto ng kamote Q. Uunahin ko na muna po itong ituro sa inyo kasi habang niluluto natin siya, ito naman ang babalikan natin. Ngayon, unahin po natin itong kamote Q muna. Ngayon, nabalatan na po ito ni Martin. Tinulungan ako kasi mga busog-busog po kami. Ano po yan? Kahit ano pong kulay, ito violet eh. Kahit ano po siyang kulay, ito po 1 kilo siya. Siguro mga mahigit yan. Pag binalatan nyo po, lalagay nyo po sa tubig para hindi mangingitim. Yan pong kulay na yan, hindi po dumi ng ano yan, kundi yung dakta niya lumalabas. Palitan ko po siya ng tubig. Mahirap na po itong hiwain. Ang ginamit ko, bread knife. Ayun. Kasi pagka yung kutsiga, ganyan-ganyan, may makapal, may manipis, nakuha mo yung technique. Parang ilalagari mo siya. Yan. Pakikita ko sa inyo sikreto ng pagluluto ng kamote Q. Yan, pag di nyo na mahawakan yung gilid, kahit anong posisyon pwede nyo gawin na paghihiwa o kahit anong klaseng cut. Ito, bread knife ginamit ko. Di perfect. Yun. Kulay ubi naman po ito eh. Ito yung ginagawa po nila halaya. Pinipeki ng iba. Pagka marunong po kayong lumasa, malalasahan nyo yung lasa ng kamote. Alam mo naman po dito sa atin, maraming peki-peki. Meron pang mas dark po ito. May nakabili ako dark talaga ito. Okay lang po yung mapaiba ng hiwa siya. Kung saan kayo komportableng hiwa. Yan, mapakapal. O, naku, ayan. Ito po, na-cut na po natin. Ang mga 1 kilo po nito, 1 cup sugar. Ito po, yung pagka-brown po. Kahit po hindi brown, yung white pwede, kung ano available sa inyo. Pero masarap po yung ganitong klase. Gunda tawag dito. Ngayon, papainit na po tayo ng doon po lulutuin sa dirty kitchen kasi para habang niluluto natin yan, makakapagluto po tayo ng lobster na ginataan, na laksa-laksang gulay ang sahog. Ito po, tatapon ko na yung tubig niya. Yan. Ngayon, dito po tayo sa dirty kitchen namin. Dirty po talaga. Ito na po tayo. Turo ko po sa inyo ang sikreto ng pagluluto ng kamote Q na merong ang coated niya ng sugar, kakapit dito. Magkukoated siya ng maganda. Ngayon, painitin lang natin ng konti. Ito po yung dirty kitchen ko. Pag mga matatalsik, pritong ano dito, pag nagluluto. Ayan. Dirty kitchen niya eh. Ngayon, ito po, pwede mo na siyang ilagay kahit hindi pa masyadong mainit-init. Ayan. Ayan. Ilalagay po natin lahat. Kailangan po deep siya. Kahit hindi masyadong deep, basta aalagaan sa halo. Ayun po rito kasi may kurang ito. Pinatunanan ng aircon. Ayun.
Ngayon, yung sugar po, kasi 1 kilo po yan. 1 cup po. Ilagay na po natin sabay. Sabay na po siya. Yan. Basta po sa 1 kilo, 1 cup na sugar. Kung gusto nyo matamis-tamis, dagdagan nyo, nasa inyo po yun. Yan, hayaan na lang po natin na ganyan. Bibiling-biling lang po natin, babalukan po natin yan. At magluluto na po tayo ng ginataang lobster. Babalik-balikan ko po yan. Kasi medyo it will take time po ito bago maluto. Magiging crispy po siya. Tapos soft po yung loob. Kaya napakasarap. Ayan po. Balikan na lang natin siya mamaya. Magluto muna tayo ng lobster. Ngayon, eto na po yung lobster na gagataan natin sa mga laksa-laksang gulay. Actually po, yung mga gulay na to, ginagamit sa dininding. Pero sabi nila, cholesterol to, ibabalance naman po natin ang healthy ng mga gulay. Ito po, 2 nyug po ito, lagay ko sa rep kanina, pagkabili ko, ayan naman po siya, kakanggata na po ito. Ayan. Tapos ito po yung lobster, binili ko sa farmer's market. Meron sana akong gustong iluto rito na ibibake natin, kaso binali nung binibilang ko nakabaluktot na kayo, ginanon niya, hindi na pwede. Sabi ko, igagata na lang natin siya. Ngayon, ang mga sangka po natin, ito po, masarap po ito. Lagi ako meron ito sa oven. Wala po siyang tigil sa kabubunga. Tapos, lagyan po natin siya ng konting ampalaya. Konti-konti lang po kasi pag nagpagsama-sama, ang dami na. Tapos, okra, ayan. Yung ampalaya, ayan. May saluyot po tayong ilalagay. Tapos, ito po yung bataw. Yan, tsaka konting sitaw. Tapos ito po yung masarap. Hindi po natin tatanggalin ang balat. Niluto ko na po yung kalahati nito. Nagdininding ako. Sarap-sarap. Meron nga po, yung pinilang ko nga po, tinuturo sa akin ito. Ganito, biling ko. Dilaw na to, ito pinili ko po. Sabi ko, masarap po kasi yung mura nito. Hindi ko na siya babalatan. Bakit? Masustansya po. Ako, binitawan po yun. Pinagupati. Ang bilis kong naubos na. Nang marinig nila gano'n, may nakakilala pala sa akin, ginuhan niya kaagad. Tuwan-tuwa nga ako. Kaya yan, isi-share ko sa inyo. Kasi nanay ko gano'n. Tapos may isa rin talong. Lalagyan po natin ng shrimp paste. Nasa inyo po yun, kung patis, asin. Pero ako po naglalagay yan. Konti lang, hindi ko pilalagay lahat. Konti lang, babalansin natin. Gigisa lang po natin sa bawang, sibuyas, luya, tsaka tanglad. Yan po. Ngayon, kakat ko po ito. Pakita ko sa inyo, tsaka yan. Kung paano. Ang sarap po nito. Murang-mura. O talaga naman po, ang balat ang sarap. Masustansya nga po siya. Niluto ko yung kalahati ng isang araw, kaya yan. Kukunin lang po natin yung mga ayan. Pero yung pong iba, sinasabi isama raw yun, mura naman yung ano. Masyado na pong madami. Yan. Teka. Yan. Tanggalin po natin yan. Tapos may kaibigan po ako, pag nagluluto raw sila nito, Bisaya po siya. Hindi niya hinuhugasan. Hugasan muna raw. Pagka kinatagal mo hugasan. Meron siyang sinabi Hindi ko na matandaan kung bakit. Pero ako, hinuhugasan ko pa po. Pwede rin yung nahugasan mo ganyan, tapos kakat mo to. Pwede mo nang hindi na naman hugasan. Ang kunat po, ang sarap. Yan, ang lambot-lambot. Green na green, ang ganda. Ngayon, kakat ko lang po naman siya ng kahit paano kung cut. Ang gusto niyong gawin. Lalagay. Ano lang yan. Pa-diamond style po ako. Ewan ko bang saan ba ito natutunan. Ayan. Ganyan po. Hindi na po natin babalatan at napakasarap naman. Sobrang masustansya na. Kaya yung pagka-cholesterol ito, babawiin po natin sa gulay. Kakain tayo ng masarap. Ayan. Ito po.
Ayan, ang ganda. Hinugasan ko naman po ito na eh. Pwede rin po hugasan uli. Tapos si talong, mamaya ko na po ito hihiwain pag nilalagay na natin kasi mangitin. Hinugasan ko na siya. Lagyan din natin ng sili, ang pabango. Ito po ang gagawin natin dito, kakat-kat lang natin siya. Gintong-ginto ang presyo ng ano dito, tawag dito. Ito ang presyo ng lobster dito. Sintalan sa Oman mura-mura. Ito yung gata natin. Kaya po si Saluyot. Ako po napakasarap. Grabe. Ngayon, talaga naman po cholesterol siya. Tanggalin na po natin yung mga galamay niya. Magbibigay po ng lasa yan. Lalagay po natin yan. Pero ito pong maliliit, wag na. Kasi sa gabal eh. Ayan. Para siyang lulo. Naglalaki ito. Kung ilaw, iwala ko nalaki. Ayan. Tanggalin na po natin yung mga gala-galangay niya. Parang luno siya, malambot. Masarap po siya. Mataba. Kaya pala biglang nabiyak oh. Ibibake ko po sana ito eh. Yung tatanggalin ko yung laman na ganyan pakita ko sa isa ka na lang. Pagka nakakita ako ng magandang klase na lobster na ano. Ayan yan, magluno nga. Mataba siya kung ganon. Ayan oh, ang lambot. Kaya pala ang dali niyang nabakbak. Ayun, buong-buo. Mas maganda po ito. Nakahiwalay na agad yung laman niya. Naku, matinik. Malak na naman. Yan. Ngayon, tanggalin natin yan. Hindi siya kailangan yung mga baga-baga dito. Kakap ko na lang po siya ng ganyan. Ito yung naglalak. Yun. Nakasalamin yan, di pa makita. Hindi pala siya sumakto. Ayan. Para kasama po yung shell para maganda po. Pag niluluto, hindi siya malalaglag. Madali yung dukutin. Yan. May lasa pa yan. Ano naman siya. Napakamahal po nito. Maniniwala ba kayo? 1.5 yan. 2.8 isang kilo. Ay, isa lang. Sabi ko, pampalasa lang sa gulay ko. Ito yung baga niya eh. Tanggalin po natin yan. Luno siya. Maganda. Mas gusto ko po yung luno kahit sa hipon. Kasi mataba siya. Yan, tanggalin po natin yung baga. Baga raw po yan eh. Wow. Naku. Natatakot ako sa aligin niya. Buti na lang, di siya masyadong maaligi. Ayan.
Tanggalin po natin yung itim. Ayoko yun. Sabi nila, taba yun. Pero ayoko eh. Nasa inyo po yun. Kasi pakiramdam ko yun ang bituka niya eh, nang kinain niya eh. Yung iba sabi nila, aligi yun. Taba o itim. Sabi ko, hindi ko type ang lasa nun eh. Ayan, yan ang aligi. Pero yung itim ka ngayon na, parang ano yun, kinain nila. Ayoko yun. Ayan. Hindi ko na po siya bibiyakin kasi para hindi malabo. Ito, tanggalin ko na lang siya. Ay, lumunga siya. Huwag na lang, nandyan ang lasa. Putulin ko na lang. Kukunin po natin ang mga lasa niya eh. Ayan. Ayan po ang ating igigisang lobster. Kita nyo naman, oh. Hindi po yan taba. Ayoko to. Hey. Ayoko po yan. Yung iba, sabi niya, lagay mo yan malasa. Ay, ayoko. Ito po, bago po natin igisa yung lobster, binisitahin natin tong kamote Q na itinuturo ko sa ayan. Bibiling-bilingin nyo po. Dadahan-dahanin nyo kasi malambot na siya. Hintayin na lang natin siya mag-caramelize at saka maging crispy. Ayan, malapit na. Ayan. Kailangan mga ganito po yung panghalo nyo. Medyo lalakasan ko na po siya. Ayan. Ayan. Sandali na lang po ito. Luto na. Palulutumin na lang natin. Ganun lang po ang secret niya. Isasabay nyo po yung sugar. Ayan. Tapos dahan-dahan lang po halo kasi baka madurog. Sa inyo po yung kung gusto nyo makapalang hiwa, pwede nyo kapalan. Pagsasalubungin nyo po ganyan. Yan. Ayan, unti-unti na po nagpo-coated yung sugar na nag-caramelize na siya. Ayan. Ito po, medyo mainit-init na. Igisa na po natin yung ating ginataang lobster o lobster na ginataan. Yan. Coconut oil po ito. Kaya habang iniintay natin maluto ang ating kamote cube. Ito po, igisa na po natin sa bawang. Oh, mainit na nga siya. Oh. Yan. Silot na po natin yung luya. Kahit hindi na po natin hintay mag-brown para sabay-sabay na silang maluto. Luya, at saka yung tanglad. Yung tanglad ko medyo matanda na rin. Nilagay ko po kasi sa freezer kaya ganyan itsura. Para pag kailangan ko may mabubunot ka agad. Yan. Marami po ang sibuyas maglagay talaga dahil yan ang bibigay ng panlasa. Luya. Lalagyan din po natin siya ng sili, syempre. Hintayin lang po natin malanta yung sibuyas. Saka natin ilalagay yung shrimp paste. Ito po
yung shrimp paste. Yan. Konti-konti lang po. Pwede. Mag-a-add po tayo ng asin dyan. O konting patis. Depende po. Yan. Ayan. Ibibisa na sila. Ngayon, isusunod na po natin to para matanggal yung lansa niya. Ito po, katas niya yan. Hayaan natin kasi nanggaling po yan dyan. Lahat po ng mga seafood, kahit po yung puset, tubig ang laman. At saka yung hipon, pagka yung matagal-tagal nang nahiwa, lumalabas yung katas nila. Yun yung lasa. Kaya kung itatapon po natin yung lasa, mawawala ka kambang. Grabe. Ayun na po siya. Ilagay na po natin yung ating kakang gata. Purong-puro po ito dapat. Ilagay ko po sa freezer para hindi masira. Kayatan siya po. Kasi marami ito eh. 2 nyug po ito na malaki. Subukan natin ilagay lahat. Ilagay ko ba lahat? Ilagay ko na nga lahat. Baka sabihin pinipid. Ayan. Yan. Hintayin muna po natin siyang maluto. Saka natin ilalagay si gulay. Kasi mabilis po maluto ang gulay. Kailangan muna matanggal yung lansa ng lobster. Tama lang po pala yung gata. O, kakang gata yan. Walang tubig. Magmamantika na po yan mamaya. Babalikan po natin yung ating kamote cube. At baka yun eh, ma-overcook, masunog. Over po natin siya. Yan. Balik tayo sa dirty kitchen. Ito na po siya, tamang-tama lang. Yan. Nagpo-coated na po yung sugar niya. Medyo maingay po yung AC, yung aircon. Hindi namin napatay. Dito po siya. Ayan, ako, ganda man. Ayan, may natutunan na naman kayong bago. Hindi buo-buo ang sugar. Pwede nyo lang start na business. Kung gusto nyo po makapaliwa, pwede po. Eh kasi ako gusto ko po manipis. Para lumutong-lutong siya. Yung makapal din po, lumulutong. Ayan. Hindi natin lumutong siya. Konting-konti na lang. Lutong na yan. Nakukoted na yung ibang sugar sa ilalim. Patay ko yung aircon. Oh, eto na po. Nakita nyo. Nag-caramelize na po siya. At nagiging crispy na ang ating kamote cube. Ang dahilan po, kaya namumuo yung mga sugar, hindi maganda pagkakaluto, hindi nila alam ang technique. Ang gawin nyo po, isasabay nyo sa pagluluto ng kamote. Oras na ihulog nyo yung kamote sa oil na kumukulo, isabay nyo na po yung sugar. Sabay silang naluluto nung kamote nyo. Magiging crispy siya, na soft po ang loob, at napakasarap po. Iba po kasi, pag luto na yung kamote, doon sila naglalagay ng asukal, kaya bubuo. Eh, ayoko po yung ganun. Baka yung iba, gusto nila, baka type nila yun. Kaya pasensya na po doon sa mga nagluluto ng ganun. Ayan na. Kita nyo na, coated na siya. O, crispy na siya. Ayan. Pwede pong kapalan nyo ang hiwa. Ako kasi gusto ko manipis. Ayan. Ay, kasarap po. Ayan, coated na siya. O, alam nyo na yung secret. Ituro ko na sa inyo. Isa na po itong magandang negosyo. Pang negosyo na naman po ito. At yung may nagtitinda na nasa inyo yun. Kung gusto nyo ituro sa kanila, yung sugar nila buo-buo. Pero kung magtitinda kayo, kompetensya nyo, huwag nyo na ituro. Kasi pag nakita sa, nakatuhog, ang ganda-ganda. Yung sa inyo na pupuntahan. Ayan na. Pwede na po ito. Ahuin ko na po. Ayan. See? Nakita niyo ang sikreto. Pinagpapawisan ako para sa inyo. Tinuro ko yan. Sa susunod naman po yung kamote cube. Sa kamote cube po, ang secret din doon, yung maganda pagkahinog ng
Banana Q. Ng banana Q pala. Sa banana Q po, ang sikreto nun, gusto ko hinog yung saging. Napakasarap pong gawin ganito. Kita nyo naman, ang ganda. Malakas kayo sa akin eh. Nag-request po agad kasi yung nabasa ko doon sa ginawa namin nakaraan na cooking lesson na merong kaming panghimagas na ganito. Naabutan nila Mark yung ginawa ko. Nasabi ko kung sino gustong matuto, suggest na magluto. Ito na, ang lakas mo sa akin, niluto ko na. Napakasimple. Lahat po ng luto ng prinsesa, simpleng-simple. Na napakadali. Na mapapasarap yun. Ayan. Nandito po kami sa Dirty Kitchen. Pasensya na kayo. Dito po ako nagluluto ng mga isda. Tapos yung mga, ayan tingnan niyo sa sabit ko. Ayan. Balik na po tayo doon sa niluluto natin lobster. Ayan. Mamaya ka na, Dirty Kitchen. Ito po, pinagpapawisan ako sa pagluluto natin ng kamote cube. Ito po, ang ating lobster. Ayan na, kumukulo na siya. Ayun, ako, manikip-nikip na yung mga nagatani sa loob. Kita nyo? Hindi ako nagtubig yung lobster. Ayan. Dalawang nyug po yun. Puro kahong gata yan. Kita nyo naman, lapot-lapot. Ayan. Ngayon, tikman po natin yung alat niya. Kasi shrimp paste lang nilagay ko. Kasi alam naman natin mga seafoods, lobster, may baon mga alat sa katawan yan. Kaya dahan-dahan lang kung timpla natin. Tikman natin. Wow, sarap. Kulang sa alat. Lagyan po siya na asin. Unti-unti lang po, nasa inyo po yan kung gano'n yung parang lalagyan nyo ng asin. Yan. Yan. Ang sarap. Balansin natin yung alat niya bago natin ilagay si gulay. Wow! Lalagyan ko pa siya ng sili para tumalagdag yung sili. Ito, lalagyan na po natin yung mga mauunang tumiga, yung medyo matigas po siya. Yan, ako, sarap sili. Lagay ko na pati yung mga tangkay-tangkay niya. Yan, unahin po natin yan. Yan. Hinugasan ko na po yung kalabasa kanina. Kung malunggay, naku, swabe-swabe lasa niyan. Ayan. Ngayon, tatabang po uli yan. Ang dadagdag ko naman ngayon, konting patis. Kasi yung tamang alat na inano ko, yung nandoon pa lang sila, pero wala pa sa gulay. Yan, unahin po muna natin yung madali. Mga 5 minuto po siya. Kokoberang po. Ihuli po natin yung mga madali. Ito. Ito, matigas din itong bataw. Ay, sarap-sarap yan. Kompleto. Sa bahay kubo. Ayan. Ito po, chicken natin. 5 minuto na. Ayun. Wow. Ayan na siya. Wow. Ito na. Pwede ko na ihalo ito. Si okra, si sitaw, si konting ampalaya, pampabango. Ayan, kita nyo, konti-konti lang. Pero ang dami kasi ito po importante. Masarap po yan. Masustansya. Ito po, kahit pa paanong hiwa na lang. Ayan, tamo. Uy. Para konti-konti, pagka napagsama-sama, dami na. Para siyang bahay kubo. Mamaya na to. Yan. Yan ninyo. Konti-konti, dumami na. Kasi pagka po gulay, marami akong magluto. Lalo na doon sila Mark. Pinapapa ko lang po yan. Konting kanin. Pero pagka po busog, papak-papak lang. Lalo yung mga gulay na yun, nakapakasarap. Just me. Kita nyo, 2 nyug lagay ko. Ayan siya. Tikman ko po yung lasa ng alat niya dahil kanina parang kulang pa. Lagyan ko siya ng patis pagka ayan, lapot ng sabaw niya.
kaibigan. Ayos na. Ayos na, hindi na kailangan. Hindi na kailangan. Tama lang yung konting asin at saka yung shrimpage. Medyo i-cover ko po para maluto pa ng konti. Ayun. Yung anghang niya, suwabe-suwabe. Yun. Ilalagay ko na rin po itong saluyot. Para kompleto sa Ricardo siyang ating gulay. Napakasarap. Ayan. Ako. Manyaman ka namin. Masiram. Ayan. Ito po, at atin po siyang, ayan na. Manyaman. Suwabe-suwabe. Hindi ko na po siya haluin. Ganyan na lang siya. Kaganda. Ayan. Berdeng-berde. Luto na po yan. Ayan na siya. Manyaman ang ating lobster ginataan. Ayan. Nako. Masarap. Press na press si gulay. Ayan. Ganyan-ganyan ko lang po siya para hindi siya malabog-labog. Ayan na. Hanain ko na po siya. Ito po, atin na po siyang sisintensyahan ang ating lobster ginataan. Nalaksa-laksa, may saluyot, kung ano-ano, parang dinding style, pero may gata. Ngayon, kaiting portion po rin natin si Mark, kasi galing kami kumain, birthday niya, puro mga seafoods din to. Eh, hindi na raw muna siya, pass muna siya. Dito siya bumawi, kanina pa dukot. Ang sarap po naman. Teka, pakita ko muna sa inyo yung ating niluto. Napakalutong. Pag sinat-nat niya kami, nainggit ako yan. Ano? Ang sarap. Nakakakita ng ganyan. Kayo lang ang matututo niya. Ito na. Dito na tayo sa lobster. Nandito kayo natin. Sarap. Coated na coated yung ano na. Hindi bubuas diba? Sino pa? Lobster. Kamay na pa kami seafood. Gusto ko yung yan yung hagod-hagod kung tawagin nila. Naku, na bata ako, ayoko yan. Sabi ng nanay ko, sustansya ba, ngayon siya talagang kahit mahal bumibili ako, pero sa oman, tanim ko yan, pinamimigay ko lang. Ayun po yung gata, oh. Nag-ano na siya, namuumuo na siya. Ayan na. Naku, talagang kung kumuha, parang di na babalik. Ganon ako eh. Kung kumuha, parang di na babalik. Ayun ako. Unang subo po, saluyot muna. Sarap kasi Para sa inyo, ang sarap. Ang tama na alat, di ko nalagay yung patis kasi nagsakaan lang. Hindi na tayo upo. Hindi na. Wala na upuan. Pero hindi ko kaya. Uupo ako. Uupo ako. Ang sarap talaga. Yun o. Upo ka na rin. Mahirapan tayo kumain. Wala ako. O diba? Ito po. Wala po kami shout out. Hindi muna binilista si Mark. Busy. Pag ako po time, ako lang bilista. Unang subo po para sa inyo ang ating lobster na ginataan. Ayan, ako ito po ang gusto ko. Ayan yung sinasabi sa inyo. Yung balat, masustansya po yan. Gawan bigla yung mga binitawan yung naka-slice na gano'n eh. Sabi niya, bakit ka kinukuha mo? Mura pa yan. Ito, magulang na. Kulay dilaw na. Sabi ko, yan po ang masustansya. Yung balat na green na yan, malambot pagluto nun ako. Ang kunat po talaga. Tayo dinala ko. Nasubo po para sa inyong mga OFW. At yung mga nakabang sa Pilipinas, yung pamangkin ko, ito, marunong siya rito. Si Adi, tsaka si Dave, nakabang ang aking ako. Kaya ko nang subo para sa inyo. Mainit. Wala na yun. Harap. Tingnan nyo, oh, kunat niya. Yung iba sabi pagka mura, di ba pag mura, sabi malabsa.
Pero hindi po, oh. Tapos yung balat niya. No? Ang ganda ng gulay. Sabi nga niya ko, yan ang masarap, yung mura pa. Oo nga. Ano pa? Laki. Ay, ito rin. Mainit pa. Babaan ka ba? Walang problema. Sigurado ito, babaunin dito. Tinuro ko na rin sa kanya, pati ano. Next time naman po yung banana cube. Iyan, kamote cube naman. Masarap po, pati yung sili, walang tapon. Walang ano yan, mga pampasarap na ano. Tapos yung saluyot, naku, bagay na bagay, naku po. Tingnan nyo. Mga gata-gata niya, saluyot, Talaga naman, kala mo ano siya. Parang yan ang spinach natin eh. Marami rin na sustansya yan eh. Tsaka ito po yung buto ng ano, malunggay. Gamot daw po sa bato yan. Sure. Sabi nyo, pampasarap ang kainan natin. Siyempre, luto ko eh. Iaangat ko bangko ko. Sarap. Matitikman nyo naman po eh. Yung iba po na sinasabi, baka hindi maka-afford ng lobster. Kaya ako lang po isinyer, yung mga sa ibang bansa, marami silang luto. Alam ko iba nagluto na rin ng ganyan, pero iba baka wala pa silang idea na naglalagay ng saluyot o malunggay. Sitaw lang nilalagay nila tsaka nabasa. Pero ito po, isa sa nagdala ng lasa. Ay, sarap. Bang-bang nga si Martin. Sarap. Sustansya po ito, yung mga buto-buto niyan. Yan. Hagod-hagod to yan eh. Nakatulong lawan. Busog na busog pa ako nun ha. Kumain tayo pero nang malasahan mo, iba eh. Yung anghang tama lang. Basa. Sabi, baka kung malabsayan, malambot, ay hindi. Nakunat siya. Sarap. Tsaka green, ang ganda ng pagkakulay green. Kung may mga bulaklak nga ng kalabasa at saka talbos, ilalagay doon, saluyot nilagay doon. Sarap. Ano sa'yo eh. Sarap yan kung gutom na gutom ka pala to. Namuo yung ano, gata, naglatik sa ilalim. Hindi ko siya masyadong hinalo para huwag malabog eh. Yan mga latik-latik yan, Walang tapong sa akin yan. Ito, gusto ko hagod-hagod. Saka pa, may okra, may malunggay bunga. Ang balansa. Oo, may bataw. Yung patali, nakikito ko siya ano. Yung kalahati ng kalabasa ngayon, lagay yung patali, kasi sigarilyas. Sarap. Tama ng alat, ano? Kasi pinagpang muli, nakalala din yung pakisana eh. Kasi nagka konting shrimp paste lang. Ito paborito ko sana yung sisip-sip yun. Ay, parang tayo. Mga singit-singit. Ayun nga, Tsaka ang ganito, hiluno, kaya mataba. Pati yung paa, makakain. Marami lang. Ayan siya, Huwag niya tatanggalin yung shell. Kasi may nasa royal shell eh. Yung luto nila doon sa shrimp, masarap yung luto natin. No? Yung luluto ng garlic butter. May parsley. Gari nagluto ko ng konto. Sarap. Sarap naman. Pag hindi ka talaga magamit ng mga bacon, pag kumain ka ng
May betchin. Lasang-lasa ka. Para akong naglalaway. Alam ko kaagad yung may betchin. Masarap sa kanin. Sorry mo. Hindi makakain. Pero... Bali, may abalon ka pa yun. Yung abalon mo, ano yun eh? Alam mo yung gata kumapit oh. Kumapit talaga dun oh, namuo siya oh. Sarap. Yan oh. Naglatik, kaya ang sarap. Masarap ang kanin. Sarap kumain. Kumain ka, kumain. Bihira lang yan. Eh ako, mag-isa dito, pag naisipan mo magluto, kahit nag-isa lang kain. Tulad yung sinabi ko nga sa'yo, yung gulay kong niluto na pinakpit ko. Yan, yung kalahating itong kalabasan ko, ang dami, may patani yun, may sigarilyas. Ang dami, oh. Pinapak ko lang, 2 araw sa akin. Ang tunat ng kalabasa. Pero yung mambot na siya. Sarap. Mainit pa. Sarap yung saluyo. Tapos? Sakto lang. Ano po? Tutulo na bilawin nyo. Hape. Hinta ng busog po kami. Gano'n kami kumain sa labas. Yung lunch. Late lunch na yun. 4 o'clock, no? Mga 3 o'clock. 3 o'clock dumating tayo doon. Naluto mga 30 minutes. Mga 3:30, 4 o'clock. Tapos ngayon. Lunch namin tsaka breakfast yun. Tapos na yan oras. Alas 7 ata. Alas 6. Sinisip-sip mo yung ganito? Bata-bata ka, tiyan mo lang naman yung ano. Pamain ko na po. O, sige. Bata-bata ka, baka mamaya tiwalang-tiwala ako, madalay ko dyan. Anemic nga ako. Okay lang. Kaya ka ano? Makain na tayo. Mabilis yung ano, yung kalapating bata ka. Yun lang daw kumain. Kaya adobo tuyo. Kasi ilang ganun eh. Pag nahihilo, hindi kang magluto nga ang kalapati. Na-adobo ng tuyo yun. Ganito din kayo mag-atasabi ko na yung nagbubuo. Kaya pamilyar sa akin yun. Oo. Kasi ilang ganyan eh. Sarap. Kahit sa kaldaretang manok. Ganyan kami. Puto. Actually, yung kaldareta, maraming kami luto yan. May itong kanya-kanyang version na kaya Bisaya. Bisaya. Bicolano. Hindi, may Bisaya ano, na lutong ano, manok. Bisayang manok, ano? Oo, manok Bisaya. Oo, nakita ko, ang pagkakaiba lang nila sa aming Tagalog, ganun-ganun pagluluto eh. Sinasangkot siya rin daw nila. May tanglad, kami hindi, luya. Pero parang lahat ng sangkap, kamatis, bawang, sibuyas, luya. Tanglad lang wala sa kaldereta ng Tagalog. Pero susubukan ko rin yun. Kasi iba sasabihin, ay hindi ganyan. Hindi naman dapat natin sabihin hindi ganun. Kasi parang ito mukha masarap, di ba? Ako, kaya ako, sinusubukan ko. Parang iba-iba ng lasa. Maganda yung lobster to silo mo. Kung di ito lunod, di mo makuha buo yung laman nito sa loob. Nag-dry siya. Sip-sip. Nawala sa isip ko, kinukunta ni Leslie, sip-sip-sip ako, gano'n ha. Parang ito, Kailangan niya nga talaga hagod-hagod. Hindi ba? Ang sarap hagod-hagurin. Hindi pwedeng nakakinito lang ko sa Sarap na. Sarap. Sarap itong ano. Malunggay. Nagbalase yun. Isa pa ito siya nagdadala ng lasa. Pagka wala nitong bunga ng malunggay, hindi ganyan kasarap. Sabihin mo nang may kalabasa, may sitaw, may saluyot, pero number 1 ito nagdala.
ito ang naramdaman ko. Ano, matamis-tamis. Kasi noon, wala akong sitaw. Sabi ko nga, ang gulay, nag-atapos ako kasi maraming ganyan lobster dun. Ako taga-benta ng mga nagda-type ng mga pagpiro sa mga Malaysian. Pinabibenta nilang 1 kilo po. Oh, lalaki. Nakapag-uwi pa ako dito, di ba mga lalaki? Tapos, patungan mo, patungan ka, real. Yung tinubong 1 real, hindi ko binenta yung lobster lalaki, inuwi ko dito. Totoo ito pa. Yung laki naman yan. Ganito siya, yung katawan. Pero ang ulo, tataba. Ibang klaseng lobster. So, tsaka green siya, hindi yung ganyan. Ibang species. Parang kalawang. Harap talaga. Maya. Paano po? Ito naman ang sisintensyahan ko. Kasi mahirap mabusog na busog na busog. Nag-iisa kami lang nila sa magkakatabi. Na. Harap. Ang sarap ng aking barbecue. Okay. Kamayin ko na, kami naman po yan eh. Ayan, yan po ang problema niyan. Habang mainit po yan, bibakbakin yung ganyan kasi nakaramalize nga po siya. Eh, pag lumamig, nagdikit-dikit. Pero kung pambahay lang po, walang problema. Oh, sarap. Ito yung kulay orange. Kumain ka na ulit, oh. Umukot ka na. Basta magbabaon yan. Ubus na nga namin yung dyan eh. Gusto na No. ito. Pwede na kayo mag-business ito. Nasa inyo po yung kung gusto nyo manipis o makapal. Ako po, nagawa ng may makapal o yung manipis para may choices ka. Masarap po yung may pinipili kayo. Ganon. Buong nga itong makapal. Pero isa po ang lasa, pero ang sarap po yung malutong. Malutong po sa chicharon. Sarap. Hindi tayo papayat yan, lahat tayo namamagada. Kita ko nga kayo, sabi ko, akala ko ako lang namamaga. Ito yung Papansin dalawa. nila, namamagana rin. Mga bisyo kumain eh. Ang bisyo na, no? Harap. Sarap. Ito na, marunong na kayo. Pambenta nyo na. Ito pa, kain, oh. Anong ba? O mga baka. Sarap. Kapag sa luya. Kami po, paalam na kami ito. Ang laway nyo. Saan puno na po yung video eh. Tagal namin kumain ni Bob eh. Tsaka kung maubusan yung ano, ito na lang daw kakainin niya eh. Enjoy na lang po kayo. Pwede niyo na po itong gayahin ngayon. Naturo ko na sa inyo yung sikreto niyan. Kung bakit namumuo at kung bakit coated ito. Yung po. Enjoy na lang po kayo. See you next time. Yung shoutout po next time na lang din ulit. Bye-bye! Bye.